Ano po si Sir Jun Maxi Bigkas. Sir Idol, sasapat po kaya ang sahod ulan sa dry seeding or zero tillage? Kulang na kulang po ang supply ng tubig pero naulan din po paminsan-minsan. Alam niyo po, yung tinatawag na dry seeding o zero tillage o kahit ano pa mang klaseng pagtatanim yan, cultural practices natin, yan po ay nakadepende po yan sa availability pa rin ng tubig, no? Pag ang tanim mo ay palay, lalo-lalo na po hindi pa rejuvenated yung lupa, kinakailangan po talaga ng tubig, lalo-lalo po sa zero tillage. Sa zero tillage kasi, ang magpapalambot ng lupa dyan ay tubig. So kapag ang tubig is very limited, mahirapan kayo magpalambot ng lupa, di ba? Although kapag rejuvenated yung lupa, mayroon ng mga tinatawag na blue-green algae na napoproduce ng cyanobacteria, mas nakita nyo naman, matinding tag-init, nagsusurvive pa rin yung palay. Pero kung bago lang yan, so hindi po ba natin pwedeng i-magic yan, so kinakailangan pa rin talaga ng tubig, sir. Ang isang problema natin kapag pagka kulang sa tubig is kung paano magkocontrol ng damo. Na maraming mga ini-spray dyan, kahit po yung postmaster ini-spray din natin kahit sa walang tubig. Pero siyempre, hindi makukuha sa isang sprayhan po yan. Meron yung tinatawag na first application, second application. May touch-up application pa tayo ng pandamo. Masyadong nabubugbog yung palay kapag walang tubig. Maraming klaseng pandamo, pero mas magastos po sa ang pagsasaka sa madalit sabi kung walang tubig. Alright? Yan ang aking paliwanag dyan, Sir John Maxi Bigkas. So, why pipilitin natin sa palay kung pwede naman tayo magtanim ng ibang halaman? Like for example, gulay. Although yung gulay kailangan ng tubig pero hindi niya kinakailangan sa katulad ng pangailangan ng palay. Ang palay, napakaraming tubig kasi ang kailangan. Although, kapag ginagawa natin yung tinatawag natin na sustainable system ng pagsasaka, ay matipid po sa tubig na hindi hamak yan. Kumpara mo sa traditional na sistema ng pagsasaka natin.